Okay, tayo natin din nakapag-update. Mabilis tayo sa BTC at konti about sa Binance at anong possible exchanges ang lilipatan kasi si Binance mukhang banned na sa Pilipinas, no? So, kaya di rin ako masyado interesadong mag-trade lalo na dito sa mga parts na to. Dito sa mga bandang part na to hanggang dito. Kasi medyo yun nga yung problema, no? Yung isa kong wave count, actually buray lang natin sa ganito. Isa kong wave count dito mukhang mahinang type of pump tong kakalabasan. Yung mga ano natin, mga ano ba tawag dito, mga alts natin hindi pa nagkakaroon ng some sort of ATH kumbaga dito sa part nato, no, for example dito sa some sort of mini pump na to, itong mini pump na to. Actually dito pa lang sa mga area to, malapit nang magkaroon ng mga ATH ang mga alts diyan. So dito sa mga part na to, nagkakaroon na ng mga ATH ang mga alts, hindi pa ATH si BTC. Dito sa galaw ni BTC, nagkakaroon na siya ng ATH, pero medyo malayo-layo pa si alts, no? Hindi natin masasabi kung anong nangyayari. Hindi rin natin sure, no? So parang may potential 5 waves pa dito. May pinag-usapan na rin tayo dito na mayroon tayong bear swing failure, nagkaroon tayo ng reaction. So, karoon tayo ng action. Hindi ko expect na ganito lang kaliit ang correction na to. So, parang naiisip ko mukhang meron pa ata tong, mukhang hindi pa tapos to, feeling ko. Hindi ko sure pero may mga times na, kasi masyado maiksi tong correction na to. Masyado maiksi tong correction na to. Yung mga correction na maayos, ganito kakahaba, no? Ano? Basta ganito kahaba. Yan, ganito kahaba yung mga correction. So, weeks to, no? Weeks. So, mga ano to, mga ilang months to. April, mula April, May, June, July. Hanggang August, siguro mga 3 to 5 months ata, to 6 months, mga ganon, na correction, no? Hindi pa tayo nakakita ng ganito ulit, no? So, which is, dapat makakita tayo sa fourth wave. Sa fourth wave, medyo, parang hindi pa ito yung fourth wave, mukhang paumpisa pa lang to, or pa recover papunta sa C wave nito. So ayun lang yung nakikita ko, hindi pa natin sure. Pwedeng ito na, medyo mababa yung probability sa tingin ko. Pero yun nga, masasabi ko mukhang hindi pa tapos to. Feeling ko lang kasi ang structure nito mahaba, flat correction. Ang structure dapat nito zigzag, pwede nang zigzag to. Kaso masyadong maikse kumpara dito. Okay, so yung probability nito na fourth wave na to medyo mababa sa tingin ko. So may expect ko medyo may ganito pa yan. Okay? So siguro okay, dapat hindi mag-higher high dito. Kung mag-higher high, most likely hindi pa tapos yung pump nito, no? So makaka-expect pa tayo siguro sa mga 80k ata. So kung mag 80k na to, baka dito pa yung malaking type of correction. So possible na itong correction na to fourth wave ng mas maliit na to na 1 2 3 4 5 possible. Then dito yung A B C na malaki. Possible na ganun ang gagawin na. So ano problema sa Binance, no? Pinush na ng SEC, no? PHSEC na iban ang Binance, no? Basically lahat ng mga internet provider most likely. So ay din yung ina-expect ko, no? Kaya hindi ako nag-trade dito sa mga to. Dito sa mga nung since no? Kasi bandang early December yung tama ba? Early December yung announcement na mababan ang Binance. So dito banda, no? So kapag na-ride natin to ng may pera pa tayo sa Binance at umabot tayo dito sa point na to na naban ang Binance, hindi ko alam actually kung paano i-retrieve yung pera dito, no? Nabubuksan ko pa yung Binance ko sa phone, pero pag pupunta tayo ng Binance dito, sige, wala na. Na to, block na yung website ni Binance sa at least dito sa internet provider ko. Sa PLDT wala na rin daw. Sa Globe ata, di ko pa sure. Di ko sure kung meron pa sa Globe. At least sa Converge wala na, no? So hindi ko pa alam sa mga iba kung meron pa bang ibang klaseng internet provider. Pero nga, most likely ang mga internet provider natin sumusunod lang sa sa SEC na i-block ang Binance. So wala tayong control diyan.
ang kakalabasan, kailangan most likely gusto natin mag-trade, lilipat tayo, no? So ano kaya ang mga magagandang paglipatan na exchanges? So wala na tayo masyado pag-usapan dito sa BTC, no? Aabangan lang natin ang potential kung etong push up ba na to. Teka lang, double check nga natin. Mamaya titignan natin ang yung mga best na paglilipatan. Actually dalawa lang, no, ang nakikita akong magandang paglipatan. So parang pa fifth wave pa lang to. Kaso masyadong malaki tong correction na to para i-disregard. So parang ganito ang itsura niyan. Baka 5 waves na to. Kaya iniisip ko baka ito na yung start ng correction, no, na malaki. So meron tayo A, B, C na malaki dito. So most likely around 50k hanggang 60k ang type of correction nito. So meron na tayo dito sa 60k. Ayun yung yung higher band ng ng range na yun, no, na possible pag bouncean. So nagba-bounce naman tayo sa 60k, okay. Pero parang kulang, masasabi ko. Feeling ko lang parang kulang, no. So kung meron tayong 5 waves dito, dapat makakabuo tayo ng actually, no, kung 5 waves na pala to, dapat ganito ang bilang. Meron tayong 1, 2, 3. Expect natin meron tayong 4th wave dito. So dapat, paano nga ba ulit? Nakalimutan ko na. Tagal ko na din ng chart. Nag-check ng chart. So first wave, second wave, third wave mula second wave. Ito pala, second wave hanggang third wave. Ito. Mula dito hanggang dito. 236 hanggang 382. So basically around 60k, no. So actually dito pa pala, no, sa 57k. Kung titingin tayo regular chart, 62k, no, 62k hanggang 55k ang area ng pagbabouncean. So kaya tayo nagbabounce dito most likely kasi meron tayong 236 sa regular chart. Sa logarithmic chart, kulang to, no. Oops, sorry. Yan, kulang tong correction na to. So may confluence pa tayo dito. So dito, no, meron tayong some sort of confluence dito. Alisin lang natin to. Yan. So makakita tayo ng maraming resistances dito. Ito, mga tops pataas, mga pataas na tops. So basically dito sa area ito meron tayong some sort of 60k, no. So meron tayo dito sa 60k area. Itong box na to, potentially bumagsak, baka dito lang to, then magpapump ulit, possible. Or mas expect ko siguro dapat mga banda dito. Mga banda dito sa swing low na to or dito sa swing high na to. Okay, dito sa mga area to meron tayong confluence 50k, no. So itong dalawang to, ito tsaka ito most likely ang pwedeng pagbagsakan at mag-continue to the upside si BTC after nun. Okay? So napakagandang entry nun kapag in case na bumagsak. Pero in case na hindi pa at tatapusin muna ang 80k kasi meron pa tayong isa pang bilang dito na ganito. So kung natatandaan natin, ang third wave lagi dapat 1.618 minimum target. Tingnan natin. So ito, no, hindi pa niya actually napuntahan ang 1.618. So ano pa lang, medyo kulang, maiksi, short, kulang pa. Kung i-regular chart natin, actually pasok na to, no. Kasi dito ang 1.618 area, no. Tapos dito yung 2.618. So, maganda yan para sa third wave. Pero sa logarithmic chart, kulang siya, no, kulang. So ayun ang pinaka-concern na dalawang pag-iisipan natin, na kung tatapusin ba muna niya ang 1.618 bago magkaroon ng malaking correction. Tapos dito pa lang tayo makaka-accumulate, or eto na ba yung structure na hinihintay natin, A, B, C, then pump, no? So di natin sure kung alin doon. Pero ang masasabi natin, kung may ipapump man to, konti na lang ang ipapump nito most likely, kung ganun ang dalawa nating sitwasyon, no, scenario kumbaga. So kung magpapump to hanggang dito na lang, then magkakaroon tayo ng correction, then accumulation phase to mga to. Or kung dito pa lang kung dito na yung correction, itong push up na to, recovery lang bago mag-dump ulit ng malakas, bago tayo magkaroon ng push up. So itong part na to, pwedeng some sort of accumulation phase na rin yan. Okay?
So, di financial advice pero ganun ang nakikita ko sa ngayon. So, ayun lang siguro. Sa alts natin, tignan natin si alts, no? Yung mga napag-usapan natin. Napakita ko na yun, no? Top 100, no? I-double check nyo lang yun kasi most likely, almost lahat ng mga napag-usapan natin sa alts medyo pare-parehas ang mga galaw nila. Medyo lang. Except sa yung mga last ng alts, no? Naka logarithmic chart. Above tayo ng 0.618. So, ito ang next target niyan. So, kung natatandaan nyo yung yung 5 waves or ABC correction na kailangan i-break ang B wave o kaya ang 2 wave or 4 wave. Ito yan 1, 2, or sabihin natin ABC lang, ABC. Tapos meron tong 1, 2, 3, 4, 5 of some sort, ganyan. Ito ang susunod na kailangan i-break. Si B wave or kung ano mang wave to, no? Most likely si B wave to. Then magkakaroon ng explosive move to na potentially parabolic. Okay? So, doon na tayo sa medyo magandang area of support. Ito. Yan, medyo magandang area of support. Nasa above 0.618 tayo. Maganda kasi sa retracement rule, madalas ang target ng rejection 618. Pero kapag lumalagpas tayo, ibig sabihin, mas mataas ang chance na may continuation to the upside yan. Okay? So, ganun din ang aabangan nyo sa mga alts, no? Kapag nagkaroon ng some sort of correction si BTC, sabihin natin, baka yung pagbagsak sa 60k, na yung correction na inaabangan natin, medyo na late na tayo, kumbaga. Pero, yun nga, sa tingin ko, ang mas likely na mangyayari, baka babalik muna si BTC sa mga 60k area pababa, no? Masasabi ko. Kasi sa tingin ko hindi pa tapos yung kung either ito hindi pa tapos or tapos na dito. So dapat makakita tayo ng medyo mahaba-habang type of correction, or kung dito pa matapos ang pump, dito pa yung mahaba-habang correction. Okay? So kung gusto niyo maka-enter, kailangan medyo mahintayin natin 'to, no? Okay. So si Binance wala na, no? So saan kaya tayo pwede lumipat? No, kasi medyo delikado, no? Baka hindi na tayo makapag ano ba tawag dito? P2P transaction, kumbaga, para makapag pasok ng pera or makapaglabas ng pera, no? So, si Binance number 1, no? Number 1 si Binance. Coinbase masyadong mahal ata ang fees nito ni Coinbase. So, actually ang pinaka-best na kasunod ni Binance na lang si Bybit tsaka si OKX na lang. No, etong mga to, Upbit, Kraken, KuCoin dati parang okay to, pero parang may some sort of ata to problema. Si Bitfinex hindi ko ganun kakilala. Bitstamp dati, no, kaso parang bigla bumagsak si Bitstamp, hindi ko alam kung bakit, dahil ata sa liquidity. Dati ginagamit ko si Bitstamp as parang reference or sa pag chart, kasi almost lahat ng mga coins sa kanya buo yung data. Pero for some reason ang baba ng liquidity niya. So ito yung weekly visits, so makikita natin yung weekly visits, napakaunti. Ibig sabihin ang unti nang nagde-trade dito kay Bitstamp. So hindi siya ganun kaganda, kumbaga. At ba't ganito? Unti na lang ng coins niya, 86. Hindi natin sure ba't ganun. So, ito ang masasabi ko, ang top na pwede natin pasukan or paglipatan pala, si Bybit o kaya si OKX. Mas preferred ko si Bybit, masasabi ko. Kasi mas marami ako nakikitang taga-ibang bansa na gumagamit ng Bybit kaysa kay Binance, or Bybit kaysa kay OKX. Siguro kay OKX more like sa mga Pinoy ata to. Pero si Bybit yung pinaka second best. Si Coinbase siguro pwede kung nasa US ka, no? Kasi medyo malaki ang fees ata. Si Coinbase ba yun? Nakalimutan ko na eh. Yung first time ko pumasok ng crypto, parang yung pag-deposit 500 pesos yung kaltas sa'yo ng pagpasok ng pera. Napakamahal ng fee. Basta si Binance kasi low fees no? So hindi natin matatrust si Binance sa ngayon kasi hawak
hawak ng ano ng SEC yung leash ng ano ng access sa Binance dito sa Pilipinas ngayon, no. So mahirap mag-trade kay Binance ngayon kahit sabihin natin gumamit pa tayo ng VPN, no. Hindi rin natin sure kung gagamit tayo ng VPN kay Binance, magkakaroon pa rin ba ng ng P2P transaction or yung possibility of ano ba tawag dito, 'di ba meron pang mga OTP yon bago makapag-send ng pera or something na ganoon, or makapag-receive ng pera kumbaga, no. So hindi natin sure kung papasok din ba yon, banned rin ba yon, hindi natin sure. So mas delikado. So di ko pa na-check to si Bybit, or di pa ako nakapag-register kay Bybit siguro, pero most likely ito si Bybit kasi hindi rin kasi ako masyadong makapag-trade no, kasi ang dami kong ginagawa at meron din akong personal side project na medyo na-addict akong pag-aralan din, no, yung game deving kumbaga. So ingat lang tayo sa trades. Wala tayong masyadong update sa alts natin. Malalakas si Phantom, no. Ito Phantom talaga napakalakas, no. So kaya napaka-favorite ko si Phantom eh. Ito napakalakas, so almost wala pang dump si Phantom, no. Si Matic medyo ang problema dito kay Matic kasi kapag gumagalaw si Phantom at least sa experience ko, hindi ganong kalakasan si Matic kapag nagpa-pump si FTM. Tapos kapag nagpapahinga si FTM tsaka lumalakas si Matic, no. Ganun yung parang pinaka cycle niya kumbaga, at least sa nakita ko. Ano pa ba? Solana medyo malakas din, no. Napag-usapan ba natin to si Solana? Nasaan yung nito? Nasaan yung Binance nito? So bakit Binance pa rin yung ginagamit ko as chart? Kasi pinakamalaking volume kasi to, no, tsaka weekly visits yan. Average liquidity, trading volume, pinakamalaking volume kasi si Binance, no. So hindi natin mapagkakaila na maraming gumagamit ng Binance. So ang pinaka-accurate data yung mas pinakamaraming volume at pinakamaraming ano ba tawag dito, gumagamit kumbaga. Doon natin mababasa yung majority ng galaw ng mga tao, no, kumbaga. So Tether US, malakas si Solana. Na-breakdown niya pala to, no. Kailan lang to? Almost last month niya lang na-break pala to, no. Dito pala yan. Sorry, ito pala. Hindi pala last month, mga last 2 weeks ago, no. So ito may expect natin mukhang parabolic to, no. Makikita pa lang natin dito gumaganyan na siya, lalo na nung na-break niya to. So same concept lang, no. Ganun lang rin. Baka pwedeng 1, 2, 3, 4, 5 lang to, or ABC. So basta ito tapos meron tayong mini dito. Makikita natin kung saan tayo makakita ng mga types of break pit stop. Oops, balik ko pa rin. Ito na nga lang, break pit stop, ayan, break pit stop, then breakout ulit, ganun. So check nyo lang yung previous video ko about sa top 100 na coins or altcoins, kung gusto nyo mag-check na ng mga medyo decent na coins na medyo possible mag-pump. Yung mga masasabi kong mga malalakas siguro yung mga blockchain layer 1, layer 2, yung medyo tumagal na sa crypto ng at least mga 3 years to 5 years na. So ito si Solana, pwede to, kaso hindi ko ganun kagusto yung pagka-centralize niya. Pero syempre magpapump to kung gusto i-pump ng mga tao to, no. So ayun siguro update natin. Lipat tayo siguro Bybit, no. Bybit tayo lilipat until magkaroon ng some sort of ano nga ba problema na ito ni Binance? Ba't ba siya nababan? Parang hindi authorized si Binance. Basta until magawa na paraan ni Binance. Kaso Pilipinas tayo, no? Tatandaan natin Pilipinas tayo. Low prio tayo kumbaga sa global issue ni Binance, no? So isa sa mga global issue yan ni Binance na hindi ano bang word doon? Hindi walang lisensya, walang license si Binance para mag-operate sa Pilipinas at sa mga ibang bansa rin. So kakalabasan, may expect natin
yung mga mas malalaking bansa muna bago tayo, no. So ayun lang yung mahirap kay Binance, no. At yung pagiging Pilipino natin, low prio tayo kumbaga. Malungkot na ano na reality, pero most likely matagal-tagal masosolve yung problema ni Binance. So mas magandang lumipat na muna tayo ng ano ng Bybit, no kumbaga. So let's siguro update natin. Tatry natin na mag-update ng medyo more on TA. Sa ngayon, walang masyado kasi wala rin naman tayong wala rin naman masyado kailangan i-update kay BTC sa ngayon kasi ang galaw niya, no, wala naman. Nagdadalawang isip pa dito sa ATH area. So ang inaabang ang inaabang natin kung dito pa ba siya pupunta or kung magko-correct na ba siya papunta dito. Nasa gitna siya. So wala pa tayong makikitang masyadong galaw dito. Most likely balimbing moves muna to si BTC. So, while siguro update natin, ingat sa trades, GG's boys.